Hello blessed people, kumusta po kayo? So kahapon nga po pala, January 6 ay sumama ako kaya Tinika na pumunta ng Kalibo. Actually yung pinag-usapan naming time ay 7 a.m. Pero umalis na po ako sa amin lagpas 7 a.m. Pero umalis din kami sa kanila ng 7:45 dahil dadaan muna kami ng LTO dahil po sa ni-process na paper since 2026 na, so mahirap na pong mahuli. Pagpasensya na po na ako i-pause ngayon, uso nga po talagang sipon siya kaubo dahil po sa maulan na panahon. Kaya po mag-ingat po ang bawat isa. So umalis kami dun sa amin na maulan talaga. Kaya nga po na-late ako ng dating dun sa kanila. Dahil nga po mahirap bumangon sa malamig na ulan, so nakarating po kami ng Kalibo ng 9:30 a.m. and may na-meet po kami na nag-networking na isang student po sa Kalibo. So ayun, may mga ni-process muna kami. And pumunta ng SSS dahil po ang daming tao. Almost 2 hours po kami doon. Praise God nga dahil maganda yung panahon doon sa Kalibo. At tumiretso nga po kami sa Grand Gaisano para mag-lunch. And sabi ko nga, pag si Ate Nika yung kasama ko, baka mapo-food is life tayo. Madadagdagan yung timbang natin. Pero nagpa-plan kami na mag-walking and jogging this week sana and sana hindi umulan. Dahil 2026 na magda-diet na daw kami. Dahil nga po last November ay napasubo akong mag-jogging and walking sa kanila ng Sunday afternoon mga around 4 p.m. and from Agdogayan to Alaging Banwa. Then dumiretso kami sa 7-Eleven para mag-ice cream pero sumakay din po kami pagka-uwi. Kaya po after namin kumain, iniwan po namin sa customer service ang aking bag and dumiretso po kami doon sa 4th floor para po bumili ng bagong microphone na wireless para po sa church dahil po nasira na po yung with wire na mic namin last year. Meron naman po kaming wireless din sa church pero dinagdagan po namin this year. And after nga po namin bumili ng microphone ay dumiretso na kami para mag-grocery and nandito na rin naman po kami sa Grand Gaisano para isahan na lang po. So ayan, nagbitbit si Ate Nika. And after nga po namin sa Gaisano, may mga pinuntahan din po kami and praise God talaga sa favor ng weather. And naging smooth po talaga yung transaction. And after po niyan, umuwi kami ng 2:47 p.m. And pagdating nga po namin sa tangalan, nagsimula na pong umulan. At habang nasa biyahe nga kami ay nagsishare din kami about our faith and even values, principles in life. Yung mga heart's desire and answered prayers din namin. And yung mga gusto pa naming goals this year, 2026 na kasama si Lord. Praise God din kasi may mga tao tayong accountable person or accountability partner sa mga bagay na akala natin, alam na natin, pero praise God din kasi may nakakasame vibe tayo. And also makakapag-advise sa atin lalo na sa life ng next season. At nag-decide din po sa Ate Nika na dumaan sa Hawili para po bumili ng kamote na kung saan siya po ay suki na every time na galing po ng Kalibo dito siya dumadaan para po bumili ng kamote. So mura lang din po. Meron pong 40 pesos, 50 pesos, and 60 pesos. Nag-promote pa talaga. So bumili din po ako para po sa bahay kila tatay at nanay. So maganda din po yung benefit nito. May fiber din kasi. And yes po, before din po nagtatanim din kasi kami ng kamote, mga kamoting kahoy, mga ganun po. And parang konsumo na rin po sa bahay. And after po ay tuloy-tuloy na din ang biyahe papuntang Ibahay. Maganda din talaga yung weather, praise God talaga dahil mainit na po. Unlike sa morning na medyo maulan. Naisip ko nga na hindi lang tao ang tinotopak, minsan din po ang weather, pero joke lang. Praise God din kasi may mga season din sa buhay natin na meron talang purpose bakit yan nangyayari. Even din sa season ng weather. Kaya po, maging thankful din po tayo sa buhay natin, mga pinagdadaan nating sitwasyon sa buhay dahil po may purpose. At dahil nga po ay pause na ako, finally nakarating na kami ng Ibahay Bridge. Thank God talaga sa protection, sa traveling mercy niya, and ayun nga po, dapat po isama po talaga natin ang Panginoon, mag-pray po tayo lagi dahil po apart from Him, we can do nothing. Salamat po talaga sa pag-iingat ng Diyos sa araw na ito. Kaya praise God din talaga sa favor and grace niya araw-araw na pinaparana sa atin. Kaya dapat po maging thankful tayo sa lahat ng panahon and let us expect more of Him this year 2026. Ayun lang po, thank you and God bless everyone.